Init na balita ngayong tanghali. Paglago ng ekonomiya ng bansa sa quarter 4 ng 2024 na itala sa 5.2% ayon sa Philippine Statistics Authority. Pag-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa ipinanawagan. Practical driving requirements muling bubusisiin ng LTO kasunod ng aksidente sa Marilake Highway. Protesta laban sa umano'y maling pamamahala ng Best Link College isasagawa ng ilang grupo. Pamahalaan ng New Zealand may iniaalok na scholarship para sa mga Pilipino. At red rainfall warning in issue sa ilang mga lugar sa Bicol. Ilang lugar binaha dahil sa malalakas na pag-ulan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 30, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Halos hindi nagbago ang naitalang gross domestic product o GDP growth rate sa fourth quarter ng 2024. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, 5.2% ang naging paglago ng ekonomiya sa huling bahagi ng 2024. Dahil dito naitala ang full-year GDP growth sa 5.6%. Ang pangunahing nag-ambag sa paglago ng ekonomiya sa fourth quarter ng 2024 ay ang wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles at motorcycles, financial at insurance activities at construction. Naniniwala ang tagapanguna ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na politika ang isinusulong na panukalang minimum wage hike dahil malapit na ang eleksyon. Reaksyon ito ng grupo matapos pabilisan ng liderato ng Kamara ang pagtalakay sa ilang legislative wage hike para sa minimum wage earners. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licon. Malapit na ang eleksyon kaya sinusulong ang pagkakaroon ng isang legislated wage hike. Ito ang reaksyon ng leader ng isang employers group matapos magbigay ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na bilisan ang deliberasyon sa panukalang aumento sa sahod. Ito sa legislated is obviously it's political, no? And addressing clown groups at few na sila mga regularly employed na samantalang ini-ignore yung 84% na hindi alam ang regular income, political, because eleksyon na naman eh. Gabi ng Martes, January 28, nang makipagpulong ang liderato ng Kamara sa labor leaders at groups. Pagtitiyak ng House Speaker, inaasikaso ng Kamara ang pagbuo ng isang taas sahod na panukala at nagbibigay katiyakan na bibigyan din ng suporta ng pamahalaan ang mga negosyo, partikular na ang micro, small, medium enterprises o MSME sa transition period. Aniya, ang lumalabas na konsensus sa Kamara baka kayang dagdagan ng 200 pesos bawat araw ang minimum wage. For the workers, for the people. Well, thank you. Thank you, Mr. Speaker. Let's do it. I remember dun sa 100 peso wage hike, exempted ang mga companies na may 10 employees and below. Exempted din ang mga companies na ang capital is 3 million pesos and below. So a legislated wage increase might be called for. But yun, we have to approach it with abundant caution because not all parties stand to benefit. I understand there was also the statement that there would be exceptions naman. So these are the things that we really have to go through. So it's not really about punishing yung mga employers, but this is actually to strike a balancing act on how we can maintain this negosyo. At the same time, hindi naman masyado din mahirapan sa kanilang gastusin yung kanilang mga empleyado. Subalit para sa presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, malaki ang magiging epekto ng isang legislated wage hike sa ekonomiya ng bansa. Kaya kung ito ang tatanungin, mas mainam na ipaubaya sa Tripartite Wage Board ang pagkakaroon ng aumento sa sahod. It is better
to live with the waste, tripartite waste board kasi represented ang DTI, DOLE, DEDA, may representative of employers, may representative of workers, no? And they do it regularly, and it has worked so far, no? So, legislated waste, natatakot yung mga investors eh. Samantala kung si House Assistant Minority Leader Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas naman ang tatanungin, welcome development ang direktiba ni Speaker Romualdez kaugnay ng minimum wage hike. Isa ang kongresista sa nagsusulong ng panukalang 750 pesos across the board increase sa sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Yan naman ay welcome development sa atin, positive development mula po sa atin. Ang kainaman po ay merong pagtaas na magaganap. Ang panukala ng Makabayan Block Solon, isa sa ilang wage hike legislations na nakabinbin sa House Committee on Labor and Employment. Positibo rin ang pananaw ni Representative Brosas na makakapasa ang panukala bago pa magtapos ang sesyon ng Kongreso. Kayang ihabol yan within 19th Congress na maipasa sa tingin ko, no? And kaya din yan kung mabilis din ang BICAM niya sa Senate. Kung hindi masyadong marami yung pagtatalunan, kayang maipasa within the 19th Congress. I think so. Sa Senado, naipasa na ang 100 peso wage hike bill noon pang February 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng job fair kada buwan upang matulungan ang mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Pangulo, patuloy na tututukan ng administrasyon ang issue sa trabaho at sisiguraduhin ang kahandaan ng mga aplikante. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng reskilling at upskilling upang matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng labor market. Ngayon, kasi nagbabago po ang labor market, hindi na kagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon. Ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya't naging mahalaga yung tinatawag po na reskilling na binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Nanawagan ang Akbayan Party List kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-certify as urgent ang 200 peso wage hike bill. Ito ay matapos magbigay ng direktiba ang liderato ng Kamara sa mga kasamahan sa Kongresong bilisan ang deliberasyon kaugnay ng panukalang umento sa sahod. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live. Rosalie, kailan ba target na matapos ang committee hearing ukol sa panukalang umento sa sahod ng mga manggagawa? Aga, katatapos lang nitong pagdinig ng House Committee on Labor and Employment at sa pamamagitan ng pagboto ng mga miyembro nito, pasado na sa House panel yung legislated daily 200 peso increase sa salary rates para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ibig sabihin kailangan ng gumawa ng committee report ng House panel at kailangan itong maipasa sa plenaryo ng Kamara. Nangyari nga ito matapos magbigay ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa kongresista na bilisan ang pagtalakay sa panukalang 200 pesos na halaga ng aumento sa sahod. Bago naman ang pagdinig ay nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa harap ng Kamara, kabilang na ang Akbayan Party List. Panawagan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. i-certify as urgent ang 200 peso wage hike bill. Gate ng kongresista, dapat ipakita ni PBBM ang liderato nito. Kailangan anyang patunayan na hindi puro talumpati ang ginagawa ng Kongreso at ipasa agad ang 200 pesos wage hike. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Sa kabila ng epekto ng African Swine Fever o ASF ay nakakita na ang Department of Agriculture na pagtaas sa inventory ng mga karne ng baboy sa mga pamilihan sa bansa.
Kasabay naman ito ang pagsipa ng presyo ng karne ng baboy dahilan para tumumal ang benta ng mga nagtitinda sa palengke. Dahil dito pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng paglalagay ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng baboy kasunod ng tagumpay ng MSRP sa bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tinitingnan nila ang tamang presyo at ang mga posibleng dahilan ng pagtaas ng presyo ng karne ng baboy sa merkado. Similar to rice, kailangan busisiin mabuti. Kasi hindi mo pwedeng sabihin ito lang, dito lang na player. You have to look saan yun, sino-sino sila at saan nanggagaling yung sobrang pagtaas. Ang isa rin posibleng reason dyan, kagaya rin sa bigas, baka sobrang dami rin nang nag-handle mula doon sa buhay na baboy hanggang sa maging karne yan. Baka ang dami ring patong-patong, palipat-lipat, layers na Patuloy na nananawagan ang ilang transport group para sa 2 pisong taas pasahe sa jeepney. Kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Ayon kay Pasang Mazda President Roberto Martin at sa tulong ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas, muli nilang isusulong ang petisyon para sa fare increase na nauna nang inihain noong 2022. Kung maaaprubahan, magiging 15 pesos na ang minimum fare para sa mga tradisyonal na jeepney at 17 pesos para sa mga modernong jeepney. Titiyakin ngayon ng Land Transportation Office o LTO na daraan sa practical driving courses ang mga kukuha ng driver's license kasunod ng aksidente sa Marilake Highway na ikinasawi ng isang motovlogger. Mayroon umano silang natatanggap na ulat na merong mga nakapapasa sa exam, gayong hindi naman talaga nasisiguradong marunong ng magmaneho. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, tila kahit atras-abante lang ang naituturo sa mga motorista, ay nakapapasa na ang mga ito para makakuha ng driver's license. Pag kumuha ng driver's license, lahat sila matitino, di ba? Pero definitely, paghigpitan natin. In fact, one of the changes we will do, yung practical driving exam. Kasi ngayon dati, pag nag-theoretical ka na, pag nag-practical ka, atras-abante daw, ang ginagawa lang. Nagsagawa ng surprise inspection sa Marilake Highway si PNP Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Eleazar Mata. Layon ni Mata na makita ang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng HPG sa lugar at ang latag ng inspeksyon sa mga motoristang dumadaan. Hinikayat din ni Brigadier General Mata ang mga motorista na dumadaan sa Marilake area na makipagtulungan sa mga otoridad. Nilinaw din ito na hindi racing track ang Marilake kaya't bawal ang karera sa lugar. Sinuguro din ng HPG ang masusing pagbabantay ng lugar upang hindi na maulit ang mga karera na nagre-resulta ng aksidente ng mga motorista. Magsasagawa ng panibagong paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ang Commission on Elections o COMELEC sakaling maipagpalibang muli ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi pa simula ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprinta ng mga balotang gagamitin para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, naghihintay silang mapirmahan ang panukalang batas na layong ipagpaliban ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay matapos na sertipikahan ng Pangulo bilang isang urgent bill. Sakaling tuluyang maiurong ang parliamentary election sa Oktubre, kailangan ng COMELEC na magbukas muli ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa Hunyo. Ang issue kasi dyan ay kung sakaling mapopospone ng Bangsamoro and parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng Certificates of Candidacy. Ito ay para maipasok ang 7 parliamentary district slots na galing sa Sulu na hindi na ngayon bahagi ng BARM. Kinakailangang i-distribute yung 7 na originally ay dapat sa Sulu na mga parliamentary districts o yung representatives. So magkakaganon, hindi pa pwedeng nakabase lang yung ating listahan doon sa nag-file noong November 4 to 9.
kakailanganin ng COMELEC na magkaroon muli ng filing ng candidacies doon sa mga apektadong lugar. O baka nga, sa buong Bangsamoro na para ibabaliwala na natin yung listahan nung una. Kasunod nito, dapat makapag-iimprinta na rin ng balota ang COMELEC sa Hulyo hanggang Agosto. Tuloy naman yung printing ng Bangsamoro national and local elections. Kaya lang sa parliamentary, kinakailangan i-set aside muna kasi pwede namang gawin namin yon sa huli. Samantala, sisikapin namang maipasa ng Senado ang panukalang BARM Parliamentary Elections Postponement bago mag-adjourn ang sesyon sa susunod na linggo. Kinikilala naman niya na urgent talaga ito dahil kailangan pagpasahan one way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung BARM elections o hindi bago kami mag-adjourn. Sa bersyon ng Senado ay pinanukala na maipagpaliban ng halalan sa August 11, 2025 mula sa orihinal na petsang May 12, 2025. Ngunit sa inaprobahan sa second reading ng Senado, ginawa itong October 13, 2025. It's with a heavy heart that I have to vote no to this proposal. Last time kasi we stated it would be the last resetting, and then it's only for very special justification or very serious circumstances that we're allowing the resetting of this upcoming May 12, 2025 election. And then we are now permanently desynchronizing the BARM elections with the national and local elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nare-respeto ng lokal na pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang parliamentary elections sa rehiyon. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Shah Elijah Dumama Alba, Minister for Interior and Local Government ng BARM, na batid nila na marami pa ang kailangang ayusin bago masabi na handa na sila sa eleksyon. Sa kabila nito, sinabi ni Alba na tuloy pa rin ang kanilang paghahanda para sa halalan. Katunayan anya, nagpulong na sila ng COMELEC at security sector upang matiyak ang maayos na preparasyon sakaling matuloy pa rin ito sa Mayo. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na ayaw nila magamit ang Oplan Katok ng Philippine National Police o PNP upang matakot ang publiko o kaya magamit ito ng isang politiko. Kaya naman ayaw ng COMELEC na gawin ito sa panahon ng eleksyon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit ayaw ng COMELEC na gawin sa panahon ng eleksyon itong Oplan Katok? Magandang umaga, Ella. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na suportado naman nila ang anumang programa ng kanilang deputized agencies. Kabilang na dyan ang Philippine National Police o PNP gaya ng Oplan na Katok. Pero ayon sa COMELEC, ayaw nilang gawin, Ella, o ipatupad itong Oplan Katok sa panahon ng halalan. Alam natin hindi naman po pangharas yan. Kaya lang po, sa panahon kasi ng election period, ang COMELEC kasi ang may control and supervision ng lahat. Kaya nga po namin dineputize ang Philippine National Police or Armed Forces of the Philippines. Sana naman po ay maunawaan ang ibig sabihin ng deputation. Paliwanag ni Garcia, ayaw nilang maging dahilan pa ang Oplan Katok ng tensyon o magdulot ng takot sa publiko na makakaapekto sa hangarin nilang magkaroon ng isang mapayapang halalan sa bansa. Ayaw din ng komisyon na posibleng magamit pa ito ng mga politiko para sa pansariling interes. Maaari ring malalabag anya ang karapatang pantao tulad ng right to privacy. Maaari din naman anyang ipatupad ang nasabing hakbang o programa ng PNP labas sa election period. Hindi kami magiging hadlang sa mga maayos at magagandang mga proyekto. Pero kung ito'y maaaring magamit sa pananakot ng tao, o kaya maaaring magamit para hindi makaboto ang mamamayan, o kaya magamit ng ilang politiko, hindi po namin papayagan yan. Kaya po sana, we can sit down together. Ella, pakiusap ng COMELEC sa PNP na humingi sa kanila ng guidance bilang isang deputized agency sa kanilang mga gagawing hakbang. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.
Umabot na sa 408 ang nahuling lumabag sa election gun ban mula nang magsimula ang election period noong January 12, 2025. Ayon sa PNP, pinakamarami ang naaresto sa Metro Manila na may 112 na sinundan ng Central Luzon na may 87 at Central Visayas na may 43. Na-recover mula sa mga suspect ang 416 na baril at pampasabog habang nananatili sa 7 ang election-related na karahasan. Ipinagtanggol ng ilang pang kongresista ang 2025 national budget. Ito ay matapos ang inihaing petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ideklarang labag sa saligang batas ang nilagdaang 2025 national budget. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nadagdagan pa ang mga mambabatas na nagsasabing politika ang nasa likod ng pagkwestiyon sa 2025 national budget. Para kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, may mga gusto umanong mang-hostage sa budget. Ginawa ang pahayag kasunod ng petisyong inihain sa Korte Suprema ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at iba pa upang hilinging ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang 2025 national budget. What they're actually asking is tantamount to hostage the budget, the operation of all the agencies in the government, all the bureaucracy in the government for 2025 operation. Yes, I think one of the reason, kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Mariin namang pinabulaanan ng mga petitioner ang aligasyong pamumulitika ang nasa likod ng kanilang hakbang. Hindi naman ako tatakbong senador, congressman lang ako, magre-election lang. So, at saka I don't deal with that kind of diversions. So kung may blanco, at saka ratified yun ratified yun ng both chambers, plenary ng House and Senate. So when it was ratified with blank items, dapat mag-reflect doon, blank or zero doon sa enroll bill mo. Hindi ko nakita yung enroll bill, hinihingi pa namin, wala pa akong nakuha, but it is in the GAA, pagdating sa GAA may mga figures. So supposedly yung GAA is the signed by the president na yon, yung enroll bill. So highly questionable. Tinitrivialize lang nila dahil nahuli, caught in the act sila, na binubudol ang Pilipino. That is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation. Whoever that person may be is guilty of usurping the function of the legislative department of government. Naninindigan si House Committee on Appropriations, Acting Chairperson, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, walang nilalabag na batas ang 2025 national budget. Gate nito sa blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa pambansang pondo na pagkasunduan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga para sa blankong probisyon. May authority umano ang technical staff na gawin ng corrections batay sa probisyon ng mismong BICAM report. Kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali, yun po ay unconstitutional. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yun ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. At again, as I had explained, lahat po ay ayon sa reports na existing na po. Makikita po natin na these are based on the Senate Committee report, based din po sa HGAB, based din po sa actually you will also see some of the figures in other portions of the BICAM report itself, and as well as BICAM discussions. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Meron akong kaibigan na nilagay niya sa analogy na gumagawa ka ng schoolwork, hindi pa
pagka inuumpisahan mo yan, nagiiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Ayon naman sa isa pang kongresista, sa Korte Suprema na nga dapat resolbahin ang issue. Ito ay bagaman naniniwala siyang dumaan sa proseso ang pagpasa at pag-aproba sa 2025 national budget. We believe that we've worked very hard for this budget, and we'd like to think that it followed all the guidelines that would be necessary. But if there's any question, then definitely the proper venue would be the Supreme Court, and we'd like to see them give a proper judgment on that. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinokondena ng ilang grupo ang umunoy maling pamamalakad ng isang private college sa Quezon City sa kanilang off-campus activities. Isang protesta naman ang gagawin sa harapan ng Besling College ngayong hapon. Mula sa Quezon City, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, sino-sino ang kasama sa mga magpoprotesta laban dyan sa sinasabing maling pamamalakad ng Besling College sa kanilang mga off-campus activities? Ella, inaasahan ang ilang grupo kasama ang mga magulang at estudyante mamaya dito sa harapan ng Besling College of the Philippines o BCP para magtipon-tipon upang humingi ng agarang aksyon mula sa institusyon. Sa isang Facebook post naman na inilabas ng Besling College of the Philippines o BCP, mariin itong pinapasinungalingan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media ukol sa mga pangyayari kaugnay ng isinagawang off-campus activity para sa kanilang founding anniversary nitong January 26. Ayon sa pahayag ng BCP, ang mga kumakalat na post patungkol sa mga naging karanasan ng kanilang mga estudyante gaya ng Maladet March umanong lakaran ay may layon lamang na pasamain ng reputasyon ng institusyon. Samantala, kinundi na naman ng ilang mga grupo ang umano'y palpak na pamamalakad ng BCP sa naturang off-campus celebration. Isang kilos protesta ang inorganisa kasama ang ilang mga estudyante at magulang upang humingi ng agarang aksyon mula sa BCP. Ayon sa inilabas na pahayag ng Anak Bayan, BCP naghuhugas kamay umano ang mga opisyal at hindi binibigyang pansin ang mga naging pahayag ng mga estudyante patungkol sa mga naging masamang karanasan nila gaya ng pagod at pagkahilo sa Hermosa, Bataan. Pansamantala namang inilagay ng Besling Colleges ang learning modality sa online classes simula ngayong araw hanggang February 3. Ella, mamayang 1:00 ng hapon ay inaasahan natin na magsasama-sama dito sa harapan ng campus ang mga magulang at mga estudyante na kasama doon sa isinagawang off-campus activity sa Bataan. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Walang direktang koneksyon sa Philippine offshore gaming operator si Lee Duan Wang ayon sa isang senador. Tinawag naman siya na undesirable alien ng isang constitution framer kaya hindi dapat payagan ng Filipino citizenship. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Malalim na investigasyon ang ginawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng Filipino citizenship application ni Lee Duan Wang. Ito ang tiniyak ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng umano'y koneksyon ng naturang Chinese businessman sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Aniya, maging ang National Intelligence Coordinating Council, National Security Council at Interpol ay walang nakikitang negatibong ulat sa kanya. Based on those reports ng committee, naaprubahan yung citizenship niya. So ang importante kasi dito yung ebidensya at proof na meron siyang direct links dito sa mga POGO at sinasabing POGO. And based on sa information ng committee at based sa investigation ng committee, wala silang nakitang direct links. At proof, wala rin silang nakitang proof. Bukod dito, sinabi ng mambabatas na naisumiti rin ni Wang ang mga kinakailangan dokumento para sa kanyang aplikasyon para sa pagka-Pilipino. Hindi rin naman anya kailangan napakalaki ng kontribusyon ng isang foreign national para payagang bigyan ng citizenship. Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin eh.
No? So dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, marunong na mag-Tagalog, nag-apply siya ng naturalization. In the same token, base dito sa dokumento ni Wang, matagal na siya dito, nag-aral yung mga anak niya dito sa local schools, at matagal na siyang nagnenegosyo dito, at base sa mga dokumento, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude rin tungkol sa kanya. Nauna nang sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na napakarami at naglalakihang red flags umano ang itinatago ni Wang sa Kongreso. Si Lee Duan Wang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Si Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Coong. Tutol naman dito si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framer o humubog sa 1987 Constitution ng Pilipinas. Paliwanag ni Monsod, hindi dapat payagan ang pagbibigay ng citizenship kay Lee Duan Wang. Ito ay dahil isa siyang undesirable alien o hindi kanais-nais na aplikante para rito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng National Security Council na marami pang dayuhan ang sangkot sa pang-espiya sa Pilipinas batay sa ebidensyang nakuha ng NSC mula sa mga nahuli. Pinabulaanan din ito ang pahayag ng China na pawang akusasyon lamang ang mga ito at tiniyak na may matibay na kaso laban sa mga sangkot. Samantala, iginiit ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na dapat nang baguhin ang batas sa pambansang seguridad upang maparusahan maging ang mga Pilipinong kasabwat ng mga espiya. Given the extent of the investigation being done by government right now, marami tayong mga nahuhuli at marami pa tayong mahuhuli sa mga susunod na araw. So abagan po yan ng ating mga kababayan. Yes, I think we need to update our criminal laws. For example, under existing law, under the revised penal code, treason can be committed only during wartime. So, a Filipino who does this, help the Chinese gather information vital for our national security, cannot be prosecuted for treason. So, we have to change our laws because iba na ngayon, no? Ipinahayag ng Department of National Defense o DND na umaasa itong magpapatuloy at lalago pa ang ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald J. Trump. Ayon kay DND Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang partnership ng dalawang bansa ay mahalaga at inaasahan niyang magpapatuloy ang momentum ng ugnayang ito. Pati na rin ang pagbuo ng isang bagong ecosystem ng seguridad kasama ang mga bansa tulad ng Japan at Australia. Sa kabila ng pagsusuri ng US sa kanilang foreign assistance, tiniyak ng DND at AFP na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang paigtingin ang kakayahan ng bansa sa depensa. May alok na scholarships ang New Zealand government sa mga nationals ng Asia-Pacific countries, kabilang na ang Pilipinas. Sa anunsyo ng New Zealand Embassy sa Manila, magsisimula ang postgraduate program sa ilalim ng Manaki New Zealand Scholarship sa unang bahagi ng taong 2026. Ang makakapasa ay makakakuha ng comprehensive support mula sa New Zealand government, kabilang ang full tuition, living expenses, establishment allowance, medical at travel insurance at ang round-trip airfare sa Pilipinas at New Zealand. Sa mga interesado, magtungo lamang sa Manaki New Zealand Scholarships website sa formal na pagbubukas ng aplikasyon simula February 1 hanggang February 28.
Mayorya ng mga Pilipino na katumbas ng 59% ang nasisiyahan sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station noong December 2024. Sa naturang survey, 23% ang nagsabing hindi sila kontento sa pamahalaan, habang 17% ang sumagot ng bagamat hindi sila nasisiyahan ay hindi rin sila nalulungkot sa performance ng kasalukuyang administrasyon. Napapanahon na para sa Philippine National Police na magkaroon ng reorganization sa kanilang hanay. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hindi na sapat ang reforma sa PNP para maresolba ang matagal ng problemang panloob ng pulisya. Paliwanag niya, bagaman naging tagumpay naman ang kanilang mga nakalipas na internal disciplinary mechanisms, kailangan pa rin anya ng pagbabago. Naniniwala ang hepe ng PNP na dapat nang maamyandahan ang DILG Act of 1990 para magkaroon ng transition ang PNP sa civilian-centric police force. Sa pamamagitan anya ng flatter structure, mas mapapalakas ang local accountability at mas titibay ang relasyon ng pulis sa mga komunidad. Mababawasan din umano nito ang bureaucratic delays sa pagtugon ng PNP dahil mas mabilis silang makakakilos. Suportado ng mga transport group ang pagsusulong na itaas ang benepisyo sa ilalim ng Comprehensive Third-Party Liability Insurance o CTPL. Ito ang claim na pwedeng makuha ng mga biktima sakaling magkaroon ng aksidente. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, bakit dapat itaas yung benepisyo ng Comprehensive Third-Party Liability Insurance? Aga doon sa halimbawa ng Land Transportation Office o LTO, yung trahedya noong December 5 kung saan yung truck nga na nawala ng preno sa Katipunan Avenue at inararo yung mga sasakyan at motorsiklo kung saan 4 ang nasawi at hindi bababa sa 20 ang mga sugatan, 200,000 pesos lang yung kanilang nakuha sa insurance mula dito nga sa may Comprehensive Third-Party Liability Insurance. Dahil dyan, suportado ng mga transport group na Pasang Mazda at FEDJODAP ang pagsusulong para itaas ang benepisyo ng CTPL Insurance. Ang CTPL ang pera na ibibigay ng insurance company sa mga biktima ng aksidente. Ayon kay Obet Martin ng Pasang Mazda, noong nakaraang taon, sumulat na sila sa Insurance Commission hinggil sa panawagang itaas ang benepisyo. Ang Land Transportation Office o LTO, naniniwala ring maliit nga ang benepisyong nakukuha sa CPTL. Nakipag-usap na nila sila sa Insurance Commission upang tuluyan ng maitaas ang benepisyo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza II, ang perception sa ngayon ay walang halaga ang CTPL. Requirement lang anya ito para mairehistro o mag-renew ng isang sasakyan. Pero ang totoo anya, mahalaga ito dahil kapag na-aksidente ang sasakyan, merong benepisyong makukuha ang mga biktima. Sa pananaw naman ng National Center for Commuter Safety and Protection, naniniwala din itong maliit ang benepisyo ng CTPL. Ayon sa chairperson ng grupo na si Elvira Medina, dapat ang halaga na ibinibigay ay makover ang monthly income ng biktima sa loob ng 10 taon. Ito anya ang ideal dahil kapag nasawi ang biktima o nabaldado ay wala nang masusustento sa kanyang pamilya. Aga, yung CTPL nga sa ngayon ay pinag-uusapan ng LTO at ng Insurance Commission at isa doon sa kanilang pinag-aaralan din yung mapabilis din yung pagre-release ng insurance sa mga biktima para nga magamit agad sa emergency. Dahil nga katulad nitong nung nangyari sa Katipunan Avenue mula December 5 na aksidente, kahapon pa lang na i-release yung 200,000 na claim sa insurance at yan ay tumagal ng nasa halos 2 buwan. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang pasahero ng isang sedan matapos makabanggaan ng isang SUV sa Tagum City. Narito ang report ni Hazel Fuerzas. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa Corvada Magdum, Tagum City, alas 9:20 ng gabi, January 28. Sugatan ng isang pasahero ng sedan na kinilalang si Nicanor Ledesma Jr., 35 anyos. Iniinda nito ang pananakit ng kanyang kaliwang balikat na may posibleng bali. Wala namang natamong injury ang iba pang mga sakay ng sedan at ang nakabangga nitong SUV. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulis na inakala umano ng driver ng sedan na hihinto ang SUV na papatawid rin sana sa kalsada. Payo ng otoridad, ugaliing gawin ang defense driving kapag nagmamaneho. Matapos malapatan ng paunang lunas ay dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakararanas ngayon ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang Bicol Region dahil sa epekto ng shear line at amihan. Dahil dito, kansilado na ang mga face-to-face classes sa mga paaralan kung saan ilang lugar rin ang binaha doon. Mula sa Pilica Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan Canlale live. Ryan, kumusta yung sitwasyon dyan sa Bicol at maulan pa rin ba hanggang ngayon at saan saang mga lugar ang binaha? Yes, Aga, magandang tanghali. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung nararanasang pag-ulan dito sa Bicol Region. Ito ay nagsimula kagabi. Tuloy-tuloy na ang nararanasang pag-ulan sa mga probinsya ng Kabikulan. Ito ay dahil sa amihan o shear line na umabot na sa red alert rainfall warning. Nakararanas ng malakas na pag-ulan ang lalawigan ng Albay kaya't nagdulot ito ng pagbaha. Baha na ang ilang bahagi sa Legazpi City kabilang ang Barangay Mauyod, Tula-Tula, Puting Daga, Orosite, Ilawod, Sagpon at AM's Barrio. Orange warning naman ang nakabandera sa Catanduanes, Sorsogon at Camarines Sur. Kaya baha na rin sa bababang bahagi ng bayan ng Baaw at Nabwa sa Camarines Sur. Bukod dito, nagkansila na ng face-to-face classes ang ilang mga pampubliko at pribadong paaralan sa Albay. Kabilang na sa walang pasok ay bayan ng Manito, Tabaco City, Libon, Malilipot, Santo Domingo, Tiwi, Malinao, Bakakay, Ginubatan, Daraga, Puvillar, Legazpi City, Rapo-Rapo, Ligao City, Pulangi, Kamalig at Piuduran. Wala ring pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Sorsogon tulad ng bayan ng Castilla, Donsol, Matnog, Pilar, Sorsogon City, Kasiguran, Magallanes at Gubat. Paalala na lamang ng Office of Civil Defense Region 5 na ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council sa buong Kabikulan ay maging handa sa matinding pagbaha at landslide na posibleng mangyari kung patuloy na mararanasan ang walang tigil na pag-ulan dito sa Bicol Region. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Ryan Salatandol. Mahigpit na binantayan ng pulisya ng Baguio City ang kanilang mga checkpoint matapos na makatanggap ng impormasyon hinggil sa isang wanted person na papasok sa lungsod. Ngunit nagkataong may isang grupo ng individual na sakay ng isang SUV ang nahuling may mga dalang hindi lisensyadong baril at 3 pakete ng hinihinalang iligal na droga. Ang detalye sa ulat ni Grace Doctolero. Arestado ang 3 lalaki at isang babae na sakay ng isang SUV matapos masita sa sinagawang checkpoint ng Baguio City Police Office sa kahabaan ng MacArthur Highway noong Martes ng gabi, January 28. So that was a hasty checkpoint. So the usual, whenever we conduct checkpoint, kahit yan na yung suspected car, still we have to observe yung force continuum na sinasabi. Nang tumanggi ang mga sakay ng SUV na magbukas ng kanilang bintana, doon na nagsimulang magduda ng mga otoridad. Then habang umiikot yung kapulisan natin, nakita nila na may baril sa loob. So they demanded already for them to for any papers. Kasi supposedly may certificate
authority to certificate from COMELEC, certification from COMELEC to cover their firearms. So walang pinakita, so they arrested them. Nakuha sa kanila ang isang kalibre 45 na baril, 2 magasin na puno ng bala, 3 pakete ng shabu na aabot sa humigit kumulang na 5 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 36,000 pesos. May kasama pang pinatuyong dahon ng marijuana. Kwento ni Police Colonel Ruel Tagel, nakatanggap sila ng impormasyon na ang sasakyan na ito ay may sakay na isang wanted person, kaya pinabantayan na at pinamonitor sa mga checkpoints sa Baguio. Minomonitor namin sila until such time na medyo nawala sila somewhere dito sa may BGH. So we have to tell the different station to conduct dragnet operations. So they establish mga different checkpoints. So natsambahan nila doon sa may Marcos Highway. Kinilalang mga nahuli na 2 estudyante na tubong Tarlac at 2 online seller na residente sa Baguio City. Tumanggi munang isa publiko ng BCPO ang pagkakakilanlan ng mga nahuli habang iniimbestigahan pa nila kung miyembro ang mga ito ng isang drug group. Hawak na ng BCPO ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 at election gun ban sa ilalim ng Omnibus Election Code. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahanda na si US President Donald Trump sa Pentagon at Department of Homeland Security ng isang pasilidad sa Guantanamo Bay para sa 30,000 mga migrante. Ayon kay Trump, ang nasabing pasilidad ay gagamitin upang ikulong ang pinakamasasamang kriminal na iligal na dayuhan na banta sa seguridad ng Amerika. Pinuna naman ni Cuban President na si Miguel Diaz-Canel ang naturang plano at tinawag itong isang act of brutality habang nanawagan ang mga pro-refugee groups na ipasara ang Guantanamo Migrant Facility at imbestigahan ang mga aligasyon ng pang-aabuso. Samantala, inanunsyo rin ng US military na papayagan ang Immigration and Customs Enforcement na gamitin ang Buckley Space Force Base sa Colorado bilang detention center para sa mga migrante. Inanunsyo ni Mexican President Claudia Sheinbaum na susulat ang Mexico sa Google upang tutulan ang pagpapalit ng pangalan ng Gulf of Mexico sa Gulf of America bilang tugon sa kautusan ni US President Donald Trump. Ayon sa Google, sinusunod lamang nila ang opisyal na geographic designations ng gobyerno ng US batay sa Geographic Names Information System. Iginiit ni Sheinbaum na tanging isang international na organisasyon ang may kapangyarihang baguhin ang pangalan ng isang lugar, hindi isang bansa lamang. Bilang tugon, nagbiro si Sheinbaum na maaaring tawagin ng Estados Unidos bilang Mexican America bilang paggunita sa panahon ng 1/3 ng Mexico ay nasakop ng US noong 1848. Nagpahayag ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mga pamilya ng mga biktima ng stampede sa Maha Kumbh Mela sa Hilagang India noong Miyerkules, January 29. Ayon sa opisyal, hindi bababa sa 7 ang nasawi at halos 10 ang nasugatan sa insidente sa Prayagraj, Uttar Pradesh kung saan milyong-milyon ang nagtipon upang maligo sa itinuturing na banal na ilog sa isang itinakdang araw sa loob ng 6 na linggong Hindu Festival. Sa isang rally sa New Delhi bago ang eleksyon sa Pebrero, sinabi ni Modi na nawala ng mga mabubuting kaluluwa sa trahedya at patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Uttar Pradesh. Ang Maha Kumbh Mela ay itinuturing na pinakamalaking pagtitipon sa mundo kung saan umaabot sa 400 milyong individual ang dumadalo sa loob ng 6 na linggo kumpara sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia na nasa 1.8 million ang dumalo noong nakaraang taon.
Nagtapos na ang elimination round na UNTV Cup Season 11. Gumanda pa ang standings ng Judiciary Magis matapos magwagi kontra sa GSIS Furies. Habang nakuha naman ng PNP Responders ang huling pwesto sa quarterfinals. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Dades. Umangat pa sa ikalawang pwesto sa standing sa Group B ng UNTV Cup Season 11 Eliminations ang two-time champion Judiciary Magis. Ito'y matapos patumbahin ng Magis ang GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa Paco Arena sa Maynila sa final score na 83-74. Si Chester the Elevator Tolomia pa rin ang main gunner ng Judiciary na kumabada ng 28 points at 5 rebounds. Habang nagamag naman ng 13 points, 7 boards, tig 2 dimes at steals at 4 na blocks si Duberbe na obra. Napakahalaga para sa Magics ng kanilang pagkapanalo na abante na sa knockout game sa quarterfinals na magsisimula sa linggo. Gusto namin talaga ipakita ngayon na talagang kaya namin pumasok sa next sa semifinal sana. Kaya yun, talagang kami, medyo talagang determined talaga kami. Gusto namin talaga pumasok po ngayon kasi last season na out kayo maaga, kaya challenge namin yun. Kailangan lang namin mag-prepare kasi alam din namin na malakas din yung mga kalaban namin sa quarterfinal. So, kailangan ready kami. Kailangan namin maghanda. Yan. Ang GSIS naman ay magpapaalam na sa liga, subalit may matatanggap pa rin na cash prize para sa kanilang napiling beneficiary. Nagwagi naman ang PNP Responders sa kanilang do-or-die game ng DNR Warriors para makakuha ng huling spot sa quarterfinals. First quarter, agad lumamang ng 10 points ang DNR bago natapyasan sa 5, 20-25. Second frame, kontrolado pa rin ng DNR ang momentum, up by 8 points, 33-41. Third kanto, naagaw na sa unang pagkakataon ng PNP ang kalamangan, 59-58. Last quarter, kapwa ayaw magpatalo kaya naman it's a seesaw battle ang score dahil nagpapalitan lang kung sino ang lamang. Last 1 minute and 44 seconds, isang puntos pa ang hinahabol ng DNR. Subalit mistulang naposasa ng depensa ng PNP ang Warriors kaya nabigo silang itumba ang PNP hanggang maubos na ang oras. Best player of the game sina Michael Damiao na may 8 points at 7 rebounds. At si Harold Santa Cruz na humakot ng 6 points, 11 boards at 4 na blocks. Malakas po yung kalaban. Pinagandaan po talaga namin sila. Pero wala po sa isip namin na matatalo kami. Ang gusto namin, manalo talaga. Fight, depensa po. Nung third quarter, nag-adjust po kami quarter by quarter po para mauwa yung panalo. Yung depensa po talaga. Well, actually itong last game namin, inisip lang namin talaga is manalo. Hindi namin alam kung advance kami or hindi. Basta at least we finished the elimination with a high note. Makakasagupa ng PNP ang SSS Pension Booster sa knockout game sa quarterfinals. Nagpaalam na sa liga ang Senate Defenders with a win kontra sa DFA Emissaries. Tinalo ng Defenders ang Emissaries sa score na 90-79. Tinanghala best player of the game sina Jeffrey Sanders na may 14 points at 6 rebounds. At si Joselito Doncil na may 16 points, 3 boards at 6 dimes. Ang DFA ay hindi na rin aabante sa quarterfinals, subalit nagpakita sila ng mas magandang performance ngayong ikalawang season ng kanilang pagsali sa Liga ng Public Servants. Samantala, magsisimula na sa linggo ang quarterfinals.
Magtutuo sa Game 1 ang defending champion DA Food Masters at Comelec Vanguards alas 3 ng hapon. Susundan naman ito ng bakbakan ng AFP Cavaliers at Ombudsman Graftbusters alas 4:30 ng hapon. Gaganapin ito sa Paco Arena sa Maynila. Bernardadis UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 14, na nagsasabi, "Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis. At ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.